Okay, tuloy natin ha. Let's have now the continuation. Sorry, lampas na tayo. Ayan, so dito tayo nahinto kanina, okay? So, to continue, another example para sa ating initial foot candle at saka maintenance illumination, okay? So, an office room having a general dimension of 8 by 20 meters to ha, is to be lighted at an average maintained foot candle of 50 FC. How many lamp fixtures of 120 centimeters long, F40T12WW rapid start fluorescent lamps are required, assuming the CU is 0.38 and the MF is 0.75. Dito mga anak, ang tinatanong is ilang lamp ang kailangan. Okay, so again ha, itong F40T12WW na ipaliwanag ko na anong ibig sabihin yan ha. Okay, dito ang gawin ninyo, kunin muna natin yung lamp lumen or yung lamp output. Okay, so para makuha yan, yung FC na binigay or yung foot candle na binigay, multiply nyo sa area, divide ninyo sa product ni CU at saka ni MF. So this is another formula na gagamitin natin since number of lamps na ang tinatanong. Okay? So ang FC natin is 50. Ang area natin is yung 8 by 20. Okay? Then ang CU natin is 0.38. Then ang MF natin is 0.25. Okay? So dito hindi na natin hindi na natin ko-convert si meter sa foot kasi 'di ba lumen naman ito, 'di ba? Pag lumen, that is FC divided by the lumens divided by square meter, kaya pwede na yan, okay? So therefore we have now 850 times 8 times 20 times 50 will give you 8,000. 0.38 multiplied with 0.75 will give you 0.285. So 8,000 divided by 0.285 is 28,070.18 lm. Okay? Then this will be the lamp lumens. Pagka lamp output naman, babalik tayo dun sa 3,200 lumens per lamp. Kaya pag kinuha natin yung number of lamps natin, yung lamp lumen natin na nakuha, which is the 28,070.18, divide natin doon sa lamp output natin na 3,000 lumens per lamp. So yung lumen makakancel na. So therefore, we have 8.77 lamps. Round off natin yan sa number kasi lamps yan. Wala namang 0.77 na piraso ng lamps, di ba? So therefore, kailangan natin ng siyam na lamps para mabigyan ng proper illumination yung office room na may sukat na 8 by 20 meters. Ayan ha, so madali-dali lang siya. Okay? Next. So let's have now uniformity of light. Ano naman ito? The purpose of lighting calculations by foot candle or lux is to determine the average illumination in a room or lux to a working level condition. So dito mga anak, ang i-consider natin dito is the spacing of light fixtures, yung layo ng mga example ng mga bombilya sa isa't isa, at kung gaano sila kataas from the floor. Yun yung natin na halimbawa you're going to install 3 fluorescent lamp. Halimbawa ganyan, okay? Tapos halimbawa meron ka lang yung regular na height ng isang room which is about 3 meters. So therefore, gaano kalayo sa isa't isa yung mga bumbilya pag kinabit mo. Yun yung spacing of light fixtures na tinatawag natin. Okay? So let's have an example here. Oh, by the way, ano muna ang ibig sabihin nitong table na nakikita natin? Okay? Sandali ha. Okay. So dito, ayan. Okay. Dito, yung ratio ng S at saka ng MH, that is spacing between luminaires at saka yung mounting height natin. Ang sinasabi dito mga anak, itong ratio na to, it helps us ensure uniform lighting distribution. So, ibig sabihin, dapat walang dark spot
or overly bright areas. Ibig sabihin, kaya meron tayong computation ng average illumination para maiwasan yung area na sobrang dilim or medyo madilim at yung area na sobrang liwanag naman. Kasi dapat 'di ba, properly distributed ang illumination sa buong area kung saan gagamitin yung light source. So yun yung ibig sabihin nito ha. Okay, ngayon ano ibig sabihin ng table na nakikita natin? O, saglit ha. Okay. So, dito sinasabi yung direct concentrating, ang S over M ratio niya is 0.40. Okay? Ano ibig sabihin nito? So, yung light is focused downward. Okay? Fixtures must be closer together. Okay, so kung ang S over M ratio is 40%, 40% ha, so dapat daw yung mga fixtures natin medyo magkakalapit. Halimbawa, yung mga lamesa, dapat medyo magkakalapit kasi yung light will be focused downward. Okay? Pagka naman, yung tinatawag naman natin na direct spreading, okay, ang S over M ratio natin is 1.20. Ano naman ibig sabihin nito? Yung light medyo spreads wider. Kaya pwede na mga fixtures natin ay magkakalayo. Ayan na, kasi mataas yung ratio eh. 'Di ba? Then, yung indirect diffusing. Pagka diffuse, ibig sabihin nakakalat ha. Ang S over M ratio natin is 1.30. Okay? Yung mga lights natin, it reflects off ceiling papunta sa walls. Kaya, it allows wider spacing. Okay? So, dun sa una, yung 1.20, pwede nating ilagay yung mga gamit natin ng medyo magkakahiwalay. Pagka naman dito sa 1.30, pwede na ito sa mga medyo malalawak na spaces. Yung halimbawa, yung mga offices na magkakalayo talaga yung mga tables, yun, pwede na siya sa indirect diffusing. Okay? Then, sa semi-direct, indirect, eto ha, semi-direct or indirect, ang S over M ratio natin is 1.5. So, ibig sabihin nito, very diffuse lighting. Very diffuse, ibig sabihin kalat na kalat. Okay? So, fixtures can be widely spaced. So, ibig sabihin, pwede na natin ilagay yung mga fixtures natin ng sobrang magkakalayo talaga. Okay, halimbawa dulo sa dulo, 'di ba? Tapos malaking-malaki yung space sa gitna. Okay? So kasi mataas na yung S over M ratio niya. So ibig sabihin mga anak, kung mapapansin natin, the more na bumababa yung S over M ratio, the more na dapat magkakalapit yung mga fixtures natin. Okay? Kasi 'di ba, halimbawa kung table 'yan, dapat medyo magkakalapit yung mga tables kasi medyo mababa yung average illumination na kayang ibigay nung light source. Pero the more na tumataas yung average illumination natin, the more na pwede nating ilagay yung mga fixtures natin ng magkakalayo. Ayan, okay? Lalo na kung medyo diffusing na yung light, ibig sabihin kalat na siya. So, mas malaki na yung area na masasakop niya. Ayan, okay? So, another example ha, doon pa rin tayo ha sa ating ito pa ring formula na to ang gagamitin natin, yung S over MH. Okay? A warehouse will install pendant dome incandescent lamps at a mounting ratio of 1.5 meters. Okay? So ang mounting spacing ratio natin is aabot ng 1.5 meters. Ibig sabihin, pwede nating ilagay yung lamp na magkakalayo sila for about 1.5 meters. Magkakalayo ha. The lamp will be mounted on a grid measuring 1 by 5 meters. What is the minimum mounting height of the lamp? So gaano daw kataas natin pwedeng ilagay yung mga lamps na ang layo sa isa't isa is 1.5 meters. Okay? So dito ang hinahanap natin is yung MH, yung mounting height. Kaya ito, ayan, itong formula natin na average illumination equal to S over MH, i-formula transformation lang natin. Kukunin lang natin yung MH. Kukunin lang natin yung MH siya. Kaya ang formula natin will be area divided by the spacing ratio. So ang area natin is yung 1
multiplied with 5. So that is 5 squared meter. Then ang spacing ratio natin, yung layo ng mga bombilya sa isa't isa, will be 1.5 meter. Tapos dito mga anak, cancel natin yung square dito, tas yung meter sa baba. May matitira pang meter na isa, and that is the unit for mounting height, and that is 3.3 meters. Itong 3.3 meters na to mga anak, ano lang, regular height ng isang kwarto. So, halimbawa, yung taas ng bahay nyo, dapat 3.3 meters para makapagbigay siya ng proper illumination kapag nilagay na itong mga bombilya. Actually, yung 3.3 meters na height ng room, ano yan, standard yan mga anak. Okay? Ibig sabihin, hindi yan masyadong mababa, hindi rin siya masyadong mataas. Ayan. Kaya kung mapapansin niyo yung mga bahay na malalaki, matataas din ang ceiling nila. More than 3 meters na yon. Pero yung regular height ng isang room ay nasa 3 meters lang. So, yung bahay ninyo, ayan. Yung room natin, yung mga classroom natin, ayun, 3 meters lang ang height nun. Kaya kung mapapansin niyo pag nakabukas lahat yung ilaw natin sa room, well illuminated talaga yung kwarto natin. 'Di ba? Maliwanag na maliwanag yung kwarto natin. Hindi masyadong nagpa-produce ng shadow kahit gabi na, at wala din siyang hindi din siya masyadong maliwanag, 'di ba? Enough lang doon sa laki ng kwarto, sa layo ng mga fluorescent lamp na nakakabit at sa height ng room. Ayan, okay? Next, last na to mga anak. Let's have now the classification of lighting system. Ayan, okay? Kung mapapansin nyo kanina, na-mention na natin ito, yung mga direct lighting, ganyan, di ba? Pero meron tayong para mas maliwanagan tayo, paano natin siya i-interpret ng tama, using diagram. Ayan, okay? So, dito muna tayo sa una. Ayan. So, yung direct lighting, when the light on an illuminated area is focused downward, it comes directly from the lighting fixtures. Okay? Ano ibig sabihin nung 90 to 100 at saka yung 0 to 10%? Okay? Yung 90 to 100, most of the light is directed downward toward a specific area. Katulad nung desk or yung work surface. So, yun yung ibig sabihin nung 90 to 100%. Okay? Ibig sabihin, 90 to 100% nung light ay directed downward toward a specific area. Then, yung 0 to 10%, ibig sabihin, only a small portion goes upward. So, ibig sabihin, 90 to 10% ang pababa, 0 to 10% lang ang pataas. Okay? So, this creates high brightness in one area, tapos medyo shadowy ito, and less uniform lighting in the room. Pero, commonly ginagamit ito sa task lighting. Halimbawa, yung sa desk lamp, 'di ba yung sinasabi ko sa inyo pagka magre-review kayo, bili kayo ng desk lamp para naka-concentrate lang yung liwanag doon sa binabasa ninyo. Okay? Or yung tinatawag natin na spotlights. Ayan, okay? Tapos, yung direct light spreading, ito yan na ito mga anak ha. Ito. Yung kanina, yung direct light concentrating. Ito yon ha. Sa direct light spreading, ganun din ha. Yung 90 to 10% is pababa, then 0 to 10% yung nagre-reflect pataas. 90 to 10% nagre-reflect pababa, 0 to 10% nagre-reflect pataas. Okay? So dito naman sa direct light spreading, light is still mostly directed downward, but it is spread over a wider area. Ayan, okay? So, the upward light portion remains the same, 0 to 10% lang din, but the downward light is more evenly distributed. Yun ang maganda, okay? So, hindi katulad dito sa direct light concentrating, pag tama nung light, diretso dun sa working area. Dito medyo, yung downward light natin, medyo evenly distributed na siya.
Ayan, okay? So, ano ang result nito? So, pwede siyang mag-result sa more uniform illumination at nababawasan yung pagpoproduce ng shadows, okay? So, better overall visibility in the room. So, common ito sa mga general room lighting katulad ng mga ceiling fixtures. Ayan ha. So, yan yung ating direct lighting. Then, syempre, meron din tayong tinatawag na semi-direct. Ayan, okay? So, dito muna tayo mga anak sa, teka lang ha. Ayan. Dito muna tayo sa semi-direct lighting. Ito ha, yung ganito daw klase ng bombilya. Ayan, okay? So, makikita ninyo, meron ulit tayong figure dito, yung 60 to 90% at saka 10 to 40%. Ganun ulit mga anak. Yung ibig sabihin, 60 to 90% of light is directed downward, pababa, then 10 to 40% is directed upward. Okay, so ano ibig sabihin nito? Semi-direct muna, dito muna tayo. So most light goes to the work area, example desk or floor. Okay, then some light is reflected upward to the ceiling, helping soften shadows. So ibig sabihin pagka ganito ang klase ng ng bombilya na meron tayo, okay, or ng lamp na meron tayo, medyo nababawasan yung pagpoproduce ng shadow. Medyo lang ha, ibig sabihin, nagpo-produce pa rin siya ng shadow, okay? Then, ano ang effect nito? Maganda to sa taas visibility. Ayan, mas makikita natin yung ginagawa natin. Tapos, medyo less yung harsh shadows that fully direct lighting. Tapos, slightly improve room brightness due to the ceiling reflection. Okay? So, maganda ito mga anak. Yung ganito daw, yung ganitong klase ng lighting, maganda ito sa mga classroom, sa mga offices, sa mga libraries, kasi 'di ba nandun yung mga study areas natin. Okay? Dito naman yung semi-indirect lighting. Ito ha, ito. Dito mapapansin ninyo, 10 to 40% yung pababa. Wait lang ha. For a while, sorry. Ayan. Eto, kung mapapansin ninyo, 60% yung 60 to 90% yung pataas, 10 to 40% yung pababa. Okay, parang baliktad siya dito sa isa, sa semi-direct. Sa semi-direct lighting, dito sa semi-direct lighting, pero ganito yung itsura. Ayan, okay? So, most light is reflected off the ceiling, tumatama sa ceiling, then diffuse into the room. Tumatama sa ceiling, tapos kumakalat pababa sa kwarto. Okay? Only a small portion goes directly to the working area. Yun nga lang, konti lang doon sa diffuse light ang napupunta doon sa working area. Okay? So, ang effect niyan, soft diffuse lighting, minimal shadows and glare kasi medyo diffuse siya. Mas more comfortable ito sa mata but less intense for detailed tasks. So, ibig sabihin, hindi ito maganda sa mga working area. Okay? Kaya, best ito sa mga living rooms, sa mga lounges, sa hotel, di ba? Yung mga receiving area sa hotel. Yan, pwede siya dyan. Okay? So, let's have now the third one. Mali yata ako ng numbering. Okay, let's have the indirect lighting. Ayan, okay? So, sa indirect lighting, eto, when the light is diffused and reflected from a wide ceiling area. Ibig sabihin, galing kay ceiling, nag-reflect kay ceiling, then from ceiling, i-diffuse. Yan ha, ganun ang ibig sabihin yan ha. Okay, so 40 to 60% ang reflectance natin dito. Ayan na, mataas, di ba? This kind of lighting produces a soft and subdued effect due to the low brightness and absence of sharp shadows. Ayan, okay? So, 90 to, dito muna tayo. Okay, so the light fixtures either are directed upward or sideways, not straight down. Kaya dito makikita ninyo, 'di ba? Sideways yung kanyang tawag doon, ang kanyang pag-bounce, 'di ba? Tatama diyan, magba-bounce. Ito, tumama, nag-bounce,
tumama, nag-bounce, tumama, nag-bounce, tumama, nag-bounce. Itong mga may arrows na to, yan yung incident ray. Ibig sabihin, yan yung reflected rays pala, sorry. Yung mga arrows na to, ito yung mga reflected rays. Ibig sabihin, yan yung galing sa incident ray na nag-bounce back. Ayan, okay? Tapos, light rays hit the ceiling and upper walls, then bounce back into the room. So, example ito. Ito yung source, di ba? Ito yung incident ray, nag-reflect sa wall, tsaka palang tatama sa pababa. Tapos ito rin, ah, incident ray tumama sa ceiling, then bababa. Incident ray tatama sa ceiling, then bababa. Okay? So, tatama muna sa ceiling bago bababa. Okay? So, the walls or the ceiling have 40 to 60% reflectance, meaning they reflect a moderate amount of light kasi hindi 100% di ba? So, ano ang mangyayari dito? So, 90 to 100% of light is directed upward. Very little or none is directed straight downward. Illumination in the rooms comes from reflected or diffuse light kasi pakalat eh. Ayan, okay? Next, ayun. So, that's all for the illumination part of our discussion. So, you watch and study those video lessons that I will be posting in our Google Classroom. Thank you so much, IE.